Amen. What a glorious day mga kapatid para sa ating Bring Me Back to You Part 4. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoon ay laging tapat at laging sapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating pangangailangan. And sometimes, akala natin hindi tayo dinidinig ng Diyos. Yung pala, akala lang natin yun. No? So, this morning ay binabati ko po ang lahat ng ating mga kapatid na naaabot ng ating ministeryo, ng ating pong devotion. And higit sa lahat, salamat sa ating mga opisyal, no, na busy-busy sa panahong ito, sa dami ng activity ng section. And continue to pray din po para po sa ating pong church planting, newly planted church sa San Antonio. So, ang prayer po, ang kahilingang panalangin po ay magkaroon tayo ng lugar doon na mapagdadausan ng Sunday. So, God's provision ng place, God's provision ng kung loloobin niya, ay makabili tayo ng property doon para sa Panginoon. So, yun po yung ating aking prayer request. So, okay. So, once again, good morning everyone para sa ating part 4 ng ating pong Bring Me Back to You. Okay, once again, please open your Bible with me in the book of Hebrews chapter 3 verse 11. Hebrews chapter 3 verse 12 to 15. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ng Diyos na buhay, ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino man sa inyo'y hindi madaya at maging alipi ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananampalataya sa Kanya. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Okay. Part 4. Let us pray. Salamat Panginoon sa paalaala araw-araw. Salamat Panginoon sa kalakasan araw-araw. Salamat Ama sa pagtutuwid araw-araw. At salamat sa pagtugon sa amin araw-araw. Kaya this morning, samahan mo kami, patatagin mo kami, palaguin mo kami, matuto kami for your glory. In Jesus' name, amen, amen. Amen, purihin ang Panginoon. So, we are now in part 4 ng ating pong Bring Me Back to You. Bakit tayo Bring Me Back to You? May mga dahilan na tayo ay namamanhid, naboboring, tumitigas ang ulo, natatamad na, ano bang tawag doon? Nanlalamig, ayan, nanlalamig sa Panginoon. So, right now, dahil mga ganun yung ating pakiramdam, so una nga, refresh yourself. Secondly, do what is right. Medyo mahirap-hirap yon. Pero yung pangatlo, madali yon. Be prayed for. Maghanap ka ng magpe-pray para sa'yo. At eto yung pang-apat. Eto, pwede mong gawin ng wala ang iba. Pwede mo tong gawin ng ikaw lang at ang Panginoon. No? Pang-apat, revisit. Revisit. Bisitahin mo ang dati. Ano? Balikan mo ang dati. So, sabi diyan, bumalik ka sa dating gawain mo noong mainit ka pa sa Panginoon. Revisit. Ano yung song na kapag narinig mo, nai-inlove ka sa Panginoon? Ano yung Bible verse na kapag narinig mo, nung bata ka pa, nag-strike sa'yo? Ano yung first memory verse mo? Yung kauna-unahan mong natutuhang memory verse? Ano yung mensahe na kauna-unahan mong narinig na nagtulak sa'yo para tanggapin si Kristo sa iyong puso? Revisit. Balikan mo yung mga dati. Kung balikan mo yung mga lugar, saan kang church unang nakakilala, kung talagang hirap na hirap ka nang bumalik, ang hirap namang umamin doon sa sarili mong church, balikan mo yung mga taong kasama mo nung una kang nakakilala sa Kanya.
napakabuting bagay kung matututo tayong magsulat, no? Yung nagte-take down ng notes, napakabuting bagay kung marunong kang gumawa ng journal. Nung nasa Bible school kami, ang devotion namin araw-araw sa chapel, sa seminary, sinusulat siya sa papel. No, sinusulat talaga siya. So araw-araw may nagche-check no kung may sinulat ka. Nakalagay doon ano yung Bible verse, ano yung natutuhan mo, ano yung realization, ano yung gagawin mo, at saka ano yung prayer request mo, no? So, yun yung mga bagay na nakasulat doon sa papel. Nung nagpapastor na ako sa Sariaya, Quezon, doon ako unang nagpastor dumating ako sa point na napagod ako. Yung ginagawa ko na lang yung ministry dahil walang ibang gagawa. Ginagawa ko na lang yung trabaho dahil nakakahiya kapag walang gumawa. Ginagawa ko na lang yung trabaho dahil wala akong alam na gawin na bukod doon at wala akong i-report sa school. Ginagawa ko na lang siya yung ministry na yun dahil kailangan. Hindi dahil mahal ko ang Panginoon. Nung dumating ako sa ganung point, alam ko yun na nalayo na ako sa Panginoon. Alam ko yun na yung prayer ko hindi na katulad ng dati. Yung worship ko hindi na katulad ng dati, naiyak na naman ako. Yung lalim ng relationship ko sa Panginoon hindi na katulad ng dati. Alam ko yun. At alam natin yun. Tayo sa sarili natin, alam natin yun. Maaaring hindi halata ng asawa, hindi halata ng pastor, hindi halata ng coworker, hindi halata ng mga kapatiran mo sa church. Pero ikaw, sa sarili mo, alam mo yun na ikaw ay medyo lumalayo-layo na sa Panginoon. Alam mo, nung naramdaman ko yon, at that time, pastor na ako. I think I am 21. Oo, 21 ako noon. Kasi nung 19 ako, naunang nagpastor, parang sinilaban parang, woo! Nagsigla-sigla. Pero nung mga 3 years na, 4 years na ako nagpapastor. Dumating ako dun sa punto na yun. Napagod ako, nagsawa ako. May mga time kasi na nagugutom din. May mga time na hindi ako ma-attend ng reunion ng high school kasi walang pera, pangit na ako, mga ganun. So maraming katwiran na hindi naman talaga dapat ipangatwiran. Pero dahil nga, nalayo ka na sa Panginoon, nakakasingit yung mga ganung thought, yung mga ganung mentality. Alam nyo, ang ginawa ko para bumalik ako sa Panginoon, kinuha ko yung mga notes ko nung nasa Bible school ako, yung mga kauna-unahang mga devotion namin na sinusulat. Binasa ko yun isa-isa. Bawat page na binabasa ko yun, nabagsak yung luha ko. Sabay prayer, Lord, I pray, how I wish, Lord, in the name of Jesus, ito po yung wish ko. Ibalik mo ko doon sa damdamin na ganito, itong binabasa kong ito, ibalik mo ko dito. Nung binabasa ko yung sarili kong diary, hindi na doon sa devotion, meron po kasi akong diary. Nung binabasa ko yung mga diary ko na yon, binabalikan ko yung mga diary ko, alam nyo, parang sinisermon ako mag-isa yung sarili ko. Parang pinipreachan ko yung sarili ko mag-isa. Parang ako'y nakikinig sa sarili ko na ako'y sinisermon na nakatingin akong ganyan na, revisit. Kung may mga notes ka, revisit. Kung may mga sinulat ka na mga answered prayer, revisit. Kapag sinulat mo yung mga panalangin na nilagyan mo pa ng date kung kailan tinugon ng Panginoon, bisitahin mo ulit yun. Mai-encourage ka sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo those times. Revisit. Kung saan ka nadapa, dun ka bumangon. Huwag ka nang gumapang, lalayo ka pa Nadapa ka dahil na-in-love ka sa hindi Kristiyano. Dun ka rin bumangon. Panginoon, guard my heart. Nadapa ka, lumayo ka sa Panginoon kasi meron kang nawala ka sa focus. May kasalanan kang nagawa. Repent. Revisit.
And then, ilista mo, I am encouraging you, ilista mo, ano ba yung ginagawa mo before sa Panginoon nung bago ka palang mananampalataya? Ilista mo yun isa-isa. And then, i-check mo, alin yung itinigil ko? Checkan mo isa-isa, alin yung itinigil ko? Alin yung ipinagpapatuloy ko nga, pero hindi na ganun yung quality? No? Ibalik mo isa-isa. Yung quiet time, yung devotion, yung singing, yung writing, yung listening, yung reading, ibalik mo yon. Hindi bigla, baka mabulunan ka at masakal naman yung iyong kaluluwa. Isa-isa, unti-unti. Ang pagbabalik sa Panginoon kapag malayo ka na ay hindi parang bangin na tatalunin mo. Ito ay unti-unti maliliit na hakbang para makabalik sa Panginoon. Kasi hindi ka na nga makatayo, paano ka patatalon? Sa utay-utay, unti-unti, revisit, isa-isahin mo. Dati ako'y mag-isang nagpe-pray. Di gawin mo uli. Dati ako'y nakakanta. Di gawin mo uli. Dati ako'y laging nakikinig sa devotion o kaya sa DCAS o sa radyo o di gawin mo uli. No? Balikan mo yung paborito mong kanta. Kahit sala sa tono, balikan mo siya. Balikan mo yung mga picture. Yung mga picture nung panahong bago ka lang sa church, yung mga picture ng inyong misyon, yung mga picture ng mga dati mong kasama sa ministry, yung mga picture noong binaptize ka, yung mga picture nung nagkakainan kayo sa church, yung mga picture ng praise and worship. Ngayon, video na. Balikan mo yung mga sa Facebook, yung mga video. Balikan mo. Then, start to pray. Revisit. Mahirap bang bumalik? Oo. Imposible bang bumalik? Hindi. Meron tayong 4 na paraan. Refresh yourself. No? Refresh yourself. Do what is right. Be prayed for and revisit. Walang bagay na madali sa buhay Kristiyano kung wala ang Panginoon. Dumadali ang ibang mga bagay, dumadali ang maraming mga bagay dahil kasama mo ang Panginoon. Amen? And this morning, kasama natin ang Panginoon. Let us revisit. Ano yung kantang lagi mong kinakanta noon? Banal mong tahanan? Ang alam ko, ito talaga yung sikat. Awitin natin ito bago tayo manalangin. Hallelujah. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ngang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Panginoon, maghari ka nga po sa aming mga buhay. Huwag mong hayaan na ang sino man sa amin ay sumama at tuluyang tumalikod sa pananampalataya. Huwag mong hayaan ang sino man sa amin ay manatili sa malayo naming kalagayan, sapagkat ikaw lamang ang tunay na nakakakita nito, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na hindi kami makabalik at mag-level up pa. Panginoon, I pray in the name of Jesus and I declare na lahat kami, Panginoon, ay magle-level up sa paglilingkod sa iyo, magle-level up sa relasyon namin sa iyo, magle-level up, Panginoon, sa kung anuman ang ministeryong ipinapagawa mo sa amin. Bakit? Dahil kami binalik mo, Panginoon. Thank you for bringing us back. Salamat sa kalakasan. Salamat sa mga taong nananalangin para sa amin. Salamat, Panginoon, na ang mga lumang bagay ay nagpapaalaala sa amin ng iyong kabutihan. Thank you, Lord God. Help us, oh Lord God, to revisit yung mga ginawa mo sa amin, Panginoon. Bisitahin muli yung kabutihan mo sa amin in the past, na magbibigay sa amin ng encouragement na dapat hindi kami susuko, hindi kami titigil. Dahil kung naging tapat ka noon, mas tapat ka ngayon, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Lord, we pray in every section, O Lord God, of the STDC, Lord God, mananatili kaming magpapatuloy, magpapatatag, at hindi lalayo sa iyo. Sinasaway namin ang anumang panlalamig, ang anumang katigasan ng ulo, at anumang bagay na nagtutulak sa amin palayo sa iyo. Ito po'y aming sinasaway sa pangalan ng Jesus. And we declare the power, O Lord God, of the Holy Spirit. Sinasamo po namin ang kapangyarihan mo, O Banal na Espiritu, na siyang magpanatili sa amin sa iyo. Ang kapangyarihan mo, O Banal na Espiritu, na muli kami ay anoint mo, puspusin mo, para maging kagamit-gamit mo sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Welcome back, everyone. Because God brought us back in His presence. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Again, the Lord brought us back already. Keep on.